Magandang gabi, mabibilis sa balita kasabay na uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules, garantisado, mabilis lang to. Revoke na o binawi ng PNP ang lisensya at mga rehistro ng baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang isa na itong wanted ngayon ng mga alagad ng batas. Nagkasari ng operasyon ng NBI at CIDG sa Pampanga, Bulacan at Parañaque City sa paniwalang nandoon ng senador, habang Senador Robin Padilla sasampahan ng obstruction of justice. Narito ang report. Sasampahan ng PNP-CIDG ng reklamong obstruction of justice sina Senador Robin Hood Padilla at iba pang individual dahil umano sa pagtulong kay Senador Ronald Bato de la Rosa upang makaiwas sa mga otoridad. Ayon sa CIDG, lumabas sa kanilang investigasyon na ang pag-alis ni Senador de la Rosa mula sa Senado madaling araw ng May 14 ay hindi lamang basta nakikisakay sa sasakyan base sa sinabi ni Senador Robin Padilla. Giit ni Senador Padilla, nakisakay lamang si de la Rosa sa kanyang sasakyan at ibinaba ito sa Makati nang hindi alam kung saan papunta. Pinabubulaanan din niya ang aligasyong pagtakas mula sa Senado at sinabing maraming pulis at security personnel sa lugar nung sila ay umalis. Nauna nang sinabi ng DOJ na pinag-aaralan nito ang mga naging pahayag ni Padilla kaugnay ng pagkawala ni De La Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, sapat na umano ang mga naging pahayag ng senador upang maging bahagi ng investigasyon. Ang mga pahayag na ito ni Senador Padilla inilarawan ng CIDG bilang highly coordinated at pre-planned logistical maneuver na umano'y isinagawa upang makaalis si Senador Bato sa Senado. Batay sa investigasyon ng CIDG, may isa pang sasakyan na sumusunod sa kotse na parabang security escort at backup vehicle sa operasyon. Dadalhin ng CIDG ang reklamo sa National Prosecution Service ng Department of Justice. Samantala, sinalakay ng mga operatiba ng NBI at CIDG ang isang bahay umano ng tiyuhi ni Senador Robin Padilla sa isang subdivision sa Angeles City, Pampanga. Pinaniniwalaan kasing maaring pinagtataguan umano ito ni Senador Bato pero bigo ang mga operatiba at walang nadatnan sa lugar. Kinumpirma naman ng PNP, CIDG at ng NBI na nagkasapa ang kanilang hanay ng iba pang operasyon sa Parañaque at Bulacan sa pagtugis kay Senador Bato batay na rin sa direktiba ng DOJ at DILG. Kaugnay niyan, binawi na ng PNP Firearms and Explosives Office ang lisensya at rehistro ng mga baril ni Senador Ronald de la Rosa. Sinabi ng PNP FEO na may legal na basihan ang pagbawi ng License to Own and Possess Firearms o LTOF ng senador. Nakarehistro umano sa pangalan nito ang mahigit 100 baril. Sapat na batayan ang pagkakasangkot ni De La Rosa sa mga kasong kriminal upang bawiin ang pribilehiyong magmay-ari ng baril. Kinuwestiyon naman ito ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion. Anya, maling probisyon ng batas ang ginamit ng PNP-FEO dahil ang Section 4G ng RA 10591 ay para lamang sa pagkuha ng lisensya, hindi sa pagbawi nito. Iginiit niyang Section 39 ng batas ang nagsasaad ng mga dahilan para kansilahin ang lisensya, pero dapat ay may court order. Dagdag pa ni Torion, hindi maaaring ituring na court of law sa ilalim ng batas ng Pilipinas ang International Criminal Court o ICC. Nananawagan ngayon ang pamahalaan ng Angeles City, Pampanga sa kontraktor at may-ari ng gumuhong kondotel na under construction. Higit 3 araw na kasi matapos ang trahedya, hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa LGU ang mga ito. Mabilis sa balitang hatid ni Michelle Guillam. 3 araw nang nakakalipas pero hindi pa rin humaharap sa otoridad ang may-ari at kontraktor ng ginagawang 9 na palapag na condominium hotel na gumuho noong linggo. Hinimok sila ni Angeles City Mayor John Lazatin na makipagtulungan sa kanila sa investigasyon para mabigyan linaw ang trahedya at matukoy kung may kapabayaan na naging dahilan nito. Giit ng Angeles City LGU, dapat managot ang responsable sa insidente. Nararapat nila na mabigyan ng hustisya ang mga biktimang nasawi. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla na bumisita sa Ground Zero, identified ng may-ari ng gusali at susuriin sa records ng Bureau of Immigration kung totoo na nasa labas ito ng bansa. May nakarating kasing impormasyon sa Angeles City LGU na nasa abroad ng owner nito, pero wala pa silang impormasyon sa kanyang eksaktong lokasyon. Sinabi rin ni Remulla na tanging ang Criminal Investigation and Detection Group ang mangunguna sa investigasyon.
Samantala, sinuri rin ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino ang gumuhong gusali. Anya, pag-aaralan ng DOLE ang posibleng paglabag sa labor laws ng may-ari at contractor nito. Kung may violation man, agad silang magsasampa ng kaukulang criminal case laban sa kanila. Umaasa naman ang opisyal na posible pang may ma-retrieve na nabubuhay sa ilalim ng debris. Sa pinakahuling ulat, 47 katao ang kabuuang bilang ng naapektuhan sa insidente. Kabilang dito ang 26 survivors na rescue, 4 na kumpirmadong nasawi, habang nasa 16 pa ang nawawala at pinaniniwalaang natrap pa rin sa ilalim ng mga debris. Dumepensa naman ang Bureau of Fire Protection sa pacing ng kanilang operasyon. Mabagal man daw sa paningin ng publiko ang operasyon, kailangan itong gawin ng maingat dahil sobrang unstable na gumuhong structure at maiwasan ang pagkakaroon ng panibagong pagguho. Gumagamit na ngayon ang mga rescuer ng cranes para dahan-dahang maiangat ang ilang bahagi ng scaffolding at debris. Ang Barangay Balibago na nakakasakop sa gusali, binuo ang Task Force Teodoro Ground Zero para magbigay ng temporary shelter sa mga pamilyang patuloy na naghihintay na ma-retrieve ang katawan ng kanilang kaanak. Ayon kay Barangay Balibago Chairman Joseph P.G. Ponce, nakatuon sila sa pagbibigay ng maayos na tulugan at pagkain sa mga pamilyang apektado. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Taimtim na ginunita ng mga kapatid nating Muslim ngayong araw ang Feast of Sacrifice o Idil Adha, ang kwento ng dedikasyon at sakripisyo ni Propeta Ibrahim. Bago magbukang liwayway, nagtipon-tipon na sa Quirino Grandstand ang mga kapatid nating Muslim upang ipagdiwang ang Idil Adha. Ayon sa Manila Police District, aabot sa 4,000 Muslim ang dumagsa upang makiisa sa Feast of Sacrifice. Sama-sama ring nanalangin ang cute citizen ng mga Muslim sa liwasang Aurora, Quezon sa Quezon Memorial Circle at matapos nito ay sama-samang nagsuna o kumain ng may espiritual na kapayapaan sa Halal Bazaar. Libo-libo ring mananampalataya nagtipon at taimtim na nagdasal at nagnilay sa Isabela City sa Basilan. Ang iba pa nga ay dumayo pa sa lungsod upang magdiwang ng Idil Adha. Mensahe naman ng matatag na pananampalataya, pagsunod sa kalooban ng Allah at sakripisyong may katapatan at pagmamahal ang ipinapaabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifice ng mga Muslim ngayong araw. Mahalagang aral mula sa kwento ni Propeta Ibrahim. Ayon pa sa Pangulo, ang diwa ng Idil Adha ay hindi lamang para sa mga Muslim, kundi pati na rin para sa lahat ng mamamayan anuman ang pananampalataya. Anya, ang tunay na sakripisyo para sa makatarungan at marangal na layunin ay nagiging daan upang mapalakas ang komunidad at mapalalim ang pagkakaisa ng sambayanan. Hinimok din ng Pangulo ang publiko na pairalin ang kabutihang loob, malasakit at pagkakaisa para sa bansa. Nakikiisa rin ang Office of the Vice President ni VP Sara sa paggunita ng Idil Adha. Ayon sa OVP, sana ay magsilbing paalala at inspirasyon sa lahat ang pananampalataya, sakripisyo at malasakit na ipinamalas ni Propeta Ibrahim ng Islam bilang pagsunod sa kalooban ng Allah. Patuloy niyang isusulong ang pagkakaisa, kapayapaan at pagbabahagi para sa kapakanan ng sambayanan. Sa iba pa mga balita, tropical depression sa labas ng PAR, itinaas na sa tropical storm na may international name na Jangmi. SUV, inararo ang isang tindahan bago nag-overshoot sa sagingan sa Banga, Aklan. 2 bangkay na-recover sa trash line sa barangay New Carmen, Davao City, habang isa pa ang nawawala. Mabilis sa balitang hatid ni Era Joy Briones mula Kalibo Cable News. Isa ng tropical storm ang binabantayang sama ng panahon ng Pag-asa sa labas ng PAR na may international name na Jangmi. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan 1,300 kilometers east of northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour, pagbugsong 80 kilometers per hour, at gumagalaw north-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa forecast at Weather Bureau, inaasahang papasok ng PAR ang bagyo bukas at tatawaging bagyong Domeng. Posible rin itong umabot sa typhoon category sa Sabado habang binabagtas ang Philippine Sea. Dito po sa ating cone of probability, mababa naman yung chance na ito'y maglandfall sa anumang parte ng ating kalupaan. Pero ito po ay typhoon category which is malakas na bagyo at meron na rin po tayong presence ng southwesterly wind flow. So inaasahan po natin i-enhance or hihilain po netong bagyong ito ang southwest monsoon kung saan makakaranas po tayo ng mga
pag-ulan starting weekend dito sa malaking bahagi ng ating bansa at posibleng magtuloy-tuloy hanggang sa susunod na linggo. Nag-overshoot ang isang SUV at tumiretso sa sagingan matapos mawalan umano ng kontrol sa kabaan ng barangay Humarapbanga kahapon. Sa inisyal na impormasyon, nadamay pa ang isang tindahan nang araruhin ito ng sasakyan bago tuluyang huminto sa bahagi ng kasagingan sa gilid ng kalsada. Sa lakas ng impact, nawasak ang bahagi ng tindahan at ilang tanim na saging. Agad na rumusponde ang mga tauhan ng Banga Municipal Police Station upang magsagawa ng investigasyon at iyakin ang kaligtasan ng mga residente sa lugar. Tinitingnang dahilan ng otoridad ang human error, overspeeding o posibleng diferensya sa sasakyan ang dahilan ng pag-overshoot nito. 2 bangkay ang na-recover habang isa pang nawawala sa nangyaring trash slide sa sanitary landfill sa barangay New Carmen, Tugbok District sa Davao City ngayong araw. Kinilalang isa sa mga ito na si Luisa Felame, residente ng barangay New Carmen. Patuloy pa rin ang retrieval operation para sa isa pang nawawala habang suspendido ang operasyon ng landfill kasabay ng investigasyon ng DNR. Matatanda ang gumuho ang landfill noong Mayo 20 dahil sa malakas na pag-ulan. Era G. Briones para sa All TV News Channel 2. Sa sports balita, Oklahoma City Thunder lamang nasa serye matapos talunin ang San Antonio Spurs sa Game 5 ng Western Conference Finals. At Pinay tennis sensation Alex Ayala hindi pinalad umabante sa French Open. 3-2 na ang serye matapos talunin ng OKC Thunder ang San Antonio Spurs sa Game 5 ng NBA Western Conference Finals, 127-114. Nanguna para sa Thunder si reigning MVP Shai Gilgeous-Alexander na gumawa ng 32 points, 9 assists at 2 steals. Nagambag naman ng 22 points si Alex Caruso at 20 points si Jared McCain. Habang nanguna para sa Spurs si Stephen Castle na may 24 points, 5 rebounds, 6 assists at 3 steals. 22 points naman ang ginawa ni Julian Champagny habang nilimitahan naman si Victor Wembanyama sa 20 points. Hindi pinalad umabante sa round 2 si Pinay tennis sensation Alex Ayala matapos talunin ng kanyang bestie na si Iva Jovic 6-4, 6-2. Gusto man ni Ayala umabante silang magkaibigan ay mahirap bilang magkatunggali. But I think the difficult part comes in, or the difficulty comes in just kind of knowing that not both of us are going to advance, you know. And of course, as friends, you all want to kind of advance together. But in terms of actually competing against each other as competitors, I think we're very accustomed to it, and we're all professionals. Dagdag pa ng kaka-birthday lang na si Ayala, proud siya sa naabot niya sa kanyang professional career. But that being said, I'm super proud of how far I've come. And yeah, I'm confident in myself. I'm confident in how I play even through losses like this, and I think that's very important. So it's very difficult to achieve every single week. So I take that in my stride. Yeah. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Ako po si Ralph Lopez. Sa mga kapatid nating Muslim, Eid Mubarak!